Napakagandang umaga mga kakwento. Yes, naririnig niyo siguro ang tilaok ng mga manok. Alas 5:07 pa lamang ng umaga at magandang aking gising sapagkat pag-open ko ng aking email ay bumulaga sa akin ang update ng kwento ni Maria na 3 taon mahigit ko nang inaabangan ng update. Ito ay napaka-romantic na kwento kaya lang nagtapos ng malungkot at bitin at umasa sa dasal, but after 3 years nga mahigit ay narito na ang update. Okay? Ang buong araw na ito ay ilalaan ko sa pagbabasa ng buong kwento, pag-i-edit at pagre-record upang sa ganon agad-agad ay mapakinggan nyo ang update ng kwento ni Maria. Samantala, habang hinihintay natin ito, ay pakinggan nyo muna ang kanyang kwento 3 years ago. At kukunti yung nakarinig noon kasi nga sa SIT ito nabasa noon. At gusto ko lahat kayo dito sa DKB Bonus Love Tube ay marinig ito upang sa ganoon ay makarelate talaga kayo sa update na kaagad-agad nating i-upload. Pakinggan muli, kwento ni Maria dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube. Kakwento mo o kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Maria. Hindi ko ito trulala na pangalan pero bet na bet ko ang pangalang ito at nangarap ako na pagdating ng araw kapag nanganak ako ng baby girl ay Maria ang ipapangalan ko sa baby ko. Ako po ay produkto ng broken family. Minalas akong magkaroon ng ama na walang bayag kaya't eto, sama-sama kami ni na mama at 3 kong kapatid sa poverty life. Ako ang pangatlo. Lalaki ang panganay namin si Kuya Noli na isang jaguar sa Maynila. Guardia sa mga hindi nakakaalam ng jaguar. Binaliktad lang. Si Ate Nessie naman na pangalawa ay nasa Maynila din sa isang exclusive subdivision sa Quezon City at isa naman siyang long cut, katulong. Ako ay nag-aaral pa rin hanggang ngayon kahit na 23 na ako. Graduating naman na ako, hopefully, and thanks in advance sa mga kapatid kong jaguar at long cut sa Maynila na siyang tumutulong para makapag-aral ako. Bunso namin si Daniel na hindi naman namin pinoproblema kasi may sarili siyang diskarte sa buhay. Mahusay siyang gumamit ng kanyang kagwapuhan at kakisigan sa pambobola ng mga beki. In fact, kahapon lang ay may handaan dito sa bahay. 2nd anniversary nila ni Kuya Mond na isang nurse na Becky. At sila ni Daniel ay magjowa. Sana all may jowa. Ako kasi hindi ko alam kung kami pa ni Briggs. Kinalimutan naman na yata niya ako. Sad. Yes, it's sad. Really sad pero kikiligin kayo sa mga nangyari sa amin noong okay pa kami. Kasi ako, kinikilig pa rin hanggang ngayon kapag naalala ko pa ang mga ito. Panahon na naman kasi ng pag-aani ng mais at sa tuwing sumasapit ang panahong ito, hindi ko maiwasang maging emotional. Char. Nagsimula ako magtinda ng mais sa gilid ng highway dito sa aming barangay noong maghiwalay ang nanay at tatay ko. At noon na rin nagsimulang humirap ang buhay naming mag-iina kasi pinili ni tatay ang babae niya over our beautiful mother. Yes, maganda si mama, lalo na nung kabataan niya. Gurang na lang kasi ngayon,
Medyo gurang na nga lang kasi ngayon at wala namang datong kaya tsumaka na. Anyway, okay lang kasi she is still the best mother ever kasi napakabait niya, napakamaunawain at hindi matatawaran ng pagmamahal at pag-aalaga niya sa aming magkakapatid. So ayun nga, taong 2017, 19 years old ako nung maisipan kong magtinda ng mais sa gilid ng highway. Nagtayo sina Kuya Noli at Daniel ng kubo noon, katabi ng hilera ng mga puno ng Milina tree. Sa area na yon ay walang bahayan kasi plantation area talaga yon ng different kind of vegetables and corn. Siyempre, sa gawi pa doon ay ilog kung saan ko naranasan ang aking first kiss sa aking teenage ex-boyfriend na si Arnul. Pero dead man na lang yung tungkol kay Arnul kasi gaya niya ay wala ding kwenta ang aming naging kwento ng relasyon. Na hindi nga din nagtagal kasi nalaman kong gusto lang niya maka-jugs and teddy kaya ako ginawa. So balik na lang tayo sa aming corn shop along the highway. Doon kami pumwesto ni Mama para magtinda ng nilaga at inihaw na mais. Meron ding hilaw na bagong pitas at mineral water at yosi. Yun lang yung mga paninda namin. Pero the corn ay binibili lang namin sa Tito Kuto namin na siyang may-ari din ng corn plantation sa likod ng aming tindahan along the highway. Mabait si Tito Kuto at mura lang ang benta niya sa amin ng per bunga kasi the truth is naaawa siya sa life naming mag-iina at galit din siya sa kapatid niyang si Tatay na nang iwan nga sa amin. At isang araw na nakasuot ako ng kulay purple na blouse, violet na sweatshirt at dilaw na cap o balanggot, ay may isang grupo ng mga bagets na siklista ang huminto sa harap ng corn shop namin. Hindi ko maiwasang mapangiti noon kasi bakat na bakat ang kanilang korneto sa kanilang hapit na cycling shorts. Iba't iba ang tambok. Merong parang sweet corn, merong parang native yellow corn, meron ding standard size na white corn, at meron ding parang baby corn, pero meron ding wala. Wala kang makitang umbok kaya naman hindi ko naiwasan noon ang tingnan ng mukha niya kung babae ba siya kasi wala ngang umbok. Uy, Miss Ube with cheese, tubig. Napalingon ako sa lalaki sa side ko. Nakangiti ito sa akin habang ngumunguya ng nilagang mais na binili niya kay Mama. Busog na busog mata mo, sabi pa niya nakatawa. Ano yung tawag mo sa akin? Tanong ko nang iabot ko sa kanya ang bote ng mineral water. Miss Ube with cheese. Ayan na, ubing-ubi yung suot mo. Tapos sa ibabaw ng ulo mo dilaw. Nag-isip ako noon ng ganti ko pang asar din sa kanya. Napasulyap ako sa ano niya. Napakatambok. Sabi ko, ba't bumili ka pa ng nilagang mais? May dala ka naman yatang large siopaw. Sabi ko sabay sulyap sa ibaba niya. Pero ang sagot niya, hindi large siopaw yan. Jumbo hotdog yan. Wow, talaga? Anong brand ng jumbo hotdog mo? Briggs Super Big Hotdog. Masarap na, malaman pa. Wow, may tagline pa talaga. Siyempre, gusto mo? Joke lang. Briggs nga pala. Sabi niyang pinakute pa ang mga mata. Sabay abot ng palad niya. Maria, sagot ko naman pero hindi ko kinaya ang makipag-eye to eye sa kanya. Ibinaling ko sa ibang mata ko at ewan ko kung bakit doon ulit dumapo sa tinawag niyang Briggs Super Big Hotdog niya. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami ba to? Para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to?
Nagkakuhanan kami ni Briggs ng Facebook nung hapon na yon at kinagabihan ay kachat ko siya habang kasama ko ang mga kaibigan ko sa waiting shed sa tapat ng bahay namin. Masaya ang barkada ko, Kuya Bono. Super duper saya. Puro kasi kami lukaret. Dalawa kaming babae ni Sheila at dalawang Becky na sina Lorraine at Arnie. Lorenzo at Arnulfo ang mga tunay nilang pangalan. Si Lorraine ay ex ng kapatid kong si Daniel at hanggang noon ay masama ang loob ni Lorraine kay Daniel dahil nga sa ipinagpalit siya nito sa nurse na malayo ang agwat ng edad sa kanya. Estudyante lang kasi noon si Lorraine. Nasa Saudi ang mama niya, DH na siyang bumubuhay sa kanila. Naikwento ko sa kanila si Briggs na kachat ko nga nung gabing yon. At may picture kasi si Briggs na nakapang cycling siya ng suot. At agad pumakat ang mga mata ng mga kaibigan ko sa super big hotdog niya. Wow, Dax! Palatak ni Arnie. Siya ang pinakamatanda sa amin kasi that time ay 24 na siya. Hindi siya kagandahan at kumikita lang din sa pagtitinda ng gulay sa palengke kaya naman kung sino-sino lang ang pinapatulan niya. Pero in fairness, natikman niya noon ang ex kong si Arnold na sa totoo lang ay kapangalan pa niya. Si Briggs nung gabing yon nakachat ko ay nanligaw agad. Pero hindi ko sinagot kasi nakita ko ang bio niya. Pangalan ng babae, Kona. Gusto kong itanong sa kanya noon kung sino si Kona pero baka isipin niyang masyado akong atat na kalkalin ang buhay niya kaya kung ano-ano lang ang pinagkwentuhan namin. Pero siya sa una pa lang ay naitanong niya na kung may boyfriend ako. Sinabi ko naman ng totoo na wala. Ang reply niya, malapit ka na magka-BF. Ba't mo alam? Actually, pag sinagot mo ako ngayon, may BF ka na. Ha ha ha. Ganun ang reply ko pero ang mabilis niyang reply ay, bakit ka tumawa? Ayaw mo ba sa akin? Hindi ko siya nireplyan. Sinin ko lang ang chat niya. Oy, Siner, andyan ka pa ba o wala ka na dyan? Chat niya ulit. Oo, wala na ako dito. Sarcastic ang reply ko pero ang sagot niya, alam kong wala ka na dyan kasi nandito ka na sa puso ko. Napangiti ako ng bahagya pero sinadya kong huwag ulit mag-reply. Busy ka? Chat ulit niya. Hindi. Ba't ang tagal mo mag-reply? Kasi masyado kong mabilis at na-offend ako. Ha? Ba't ka naman na-offend? May nasabi ba akong masama? Mabilis ka masyado, Briggs. Ngayon lang tayo nag-chat pero gusto mo sagutin na kita. Ano akala mo sa akin, Briggs? Easy to get yung? Oops, sorry naman. Well, you should be sorry kasi hindi porket nakipagbiroan ako sa'yo kanina tungkol sa jumbo hotdog mo, pwede mo nang isipin na easy girl ako. Oops, wait Maria. Wala akong iniisip na ganon. Actually, natuwa lang talaga ako sa'yo kanina. Masayahin ka kasi. Napaka-cool mo kaya nga hindi kita nakalimutan eh. Pero promise Maria, hindi ko iniisip na easy girl ka. Nilike ko ang message niyang ito pero hindi na ako nag-reply. Hindi ko na rin inopen ang mga chat niya para hindi niya isiping sinin ko lang ulit. Taktika ko lang yun, Kuya Bonong. Pa-HTG, hard to get. Kahit na ang totoo ay crush ko na siya nung una ko pa lang siya makita sa harap ng aming corn shop. 4 nights na kami magka-chat ni Briggs nung matanong ko na kung sino yung Kona sa bio niya. Baby ko, reply niya. Baby as in anak o baby as in girlfriend? Tanong ko pero ang reply niya, baby as in bike. Bike? Yes, bike. Yung sinakyan ko nung una tayong magkita. Kona yon. Ganun? Akala ko girlfriend mo yung Kona. Bike nga yon. Girlfriend ka dyan. Liligawan ba kita kung may girlfriend ako? Noon siya unang nagka-good point sa akin, Kuya Bono. At dahil doon ay medyo nagseryoso ako sa ligawan namin sa chat.
Pero sabi ko, hindi ko siya sasagutin sa chat. Gusto ko sa personal. At dahil doon, kinabukasan ay nandun siya sa tindahan namin ng mais. Pero hindi siya nakabike, kundi nakamotor ng Yamaha Mio Soul I na ang laki pala ng compartment. Nagkasya kasi doon ang napakarami niyang pasalubong na sari-saring pagkaing matatamis. Cassava cake, pastillas, donuts, chocolates, cheesecake na mismong mama daw niya ang nag-bake. Natuwa kami ni nanay noon at that day, nag-stay siya sa tindahan namin at kapag walang tao ay kinakausap niya si nanay. Si nanay naman madali lang talagang mapaamo kasi likas sa kanyang palakaibigan. Agad silang nagkasundo to the extent na narinig ko pang tinanong ni Briggs kung mabait daw ba akong anak. Ang sagot sa kanya ni nanay, oo, mabait naman yan, kaya lang sira ulo. At kung minsan parang bakla. Kasi mga kaibigan niya, puro bakla. Kwento ni nanay. Okay lang naman po yun. Yun nga po ang nagustuhan ko sa kanya eh. Masayahin po siya. Sagot ni Briggs pero agad siyang tinanong ni nanay ng, di gusto mo pala si Maria? Oo naman po. Kaya nga po ako nandito eh. Gusto ko po siya makita ulit. O ayan. Kung gusto mo, iuwi mo na. Biro sa kanya ni nanay. Uy, iuwi na daw kita. Sabi niya sabay kalabit sa akin. Sige, sagot ko. Ay nay, sige daw po. Sabi niya kay nanay. Ay nako, huwag ka maniwala dyan, sira ulo yan. Nakatawang sabi ni nanay. Noon ay nagdatingan ng mga bikers ulit na mga bagets at ang daming cute pero iniwasan kong mapatingin sa mga umbok nila kasi alam kong pinagmamasdan ako ni Briggs. Puro tubig lang ang binili ng mga bagets tapos nagumpukan sila sa ilalim ng Milina tree. Nabusog na naman ang mga mata mo. Narinig kong sabi ni Briggs, ano? Grabe ka naman, iniwasan ko ang tumingin sa mga ano nila eh. Sasabihin mo pang nabusog ang mga mata ko. Joke lang. Alam ko hindi ka tumingin kasi pinapanood kita. Sabi niya, pero kunwari ay inismiran ko siya. Kaya lang kinabahan ako nang bigla siyang tumayo at nagpaalam kay nanay. Tuloy po muna ako. Sasamahan ko kasi yung mama ko mag-grocery eh. Ay hindi sige. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ano. Dahan-dahan ka lang. Concerned namang sabi ni nanay. Sige po. Sabi niya tsaka tumigil sa harap ko at tinitigan ang mukha ko. Paano Maria? Uwi muna ako ha. Sige, ingat ka. Talagang mag-iingat ako kasi nagsisimula na akong mangarap na ikaw at ako ay magpapakasal at magkakaroon tayo ng sarili nating masayang pamilya. At sana Maria, samahan mo ako sa pangarap kong to. Mabait yung Briggs ha. Narinig ko sabi ni nanay noong magharap kami sa mesa sa kusina namin kinagabihan. Naghihimay ako noon ng malunggay na ihahalo sa ginadgad na mais na siyang ulam namin ng hapunan. Lahat naman ng naliligaw mabait ha. Sagot ko. Sa bagay, yung papa mo noong change the topic. Naalala mo na naman eh, ma-hurt ka lang.
tanggap ko na Maria na hindi na babalik ang papa mo. Eh di good. Basta huwag na natin siya pag-usapan. Alam mo na magpaganda ka na lang. Ipapamake-over kita kay Arnie tapos akitin mo si Mang Luding para magka-love life ka din. Tumawa si nanay bago sumagot ng hindi ko na kailangang akitin yon kasi nanligaw yun sa akin ng mga binata't dalaga pa kami. Binasted ko nga lang kasi yung papa mo talaga ang kay papa na naman pupunta yung usapan eh. Eh hayaan mo na. Ganun talaga. Mas mainam na yung buhay pa ako kesa naman sa pag si Luding ang pinakasalan ko at tadhana para niya ang mabalo na maaga, edi wala na sana ako ngayon. Sa bagay, may point ka. Pero Nay, kung gusto ko pa ni Mang Luding, patulan mo na. Malawak ang maisan niya at mabait pa si Hana na anak niya. Sige. Seryoso, Nay? May balak ka bang mag-asawa ulit? Eh, bakit nga? Kayong lahat ay mag-aasawa. Lahat kayo iiwan ako. Eh, di paano ako? Mag-isa ako dito. Sa bagay, malay mo, makapag-asawa ako ng Amerikano, di ba? Tapos, sa USA kami titira. Wala ka nang kasama dito. Amerikano? Eh, paano yung si Briggs? Ay, hindi ako umaasa dun, Ma. Baka nga, darating at aalis lang din yon sa buhay ko eh. Gaya ng iba, nina Arnold, Arvin, Ronel. Mga magaling lang sa una, mabait lang sa una. Pero pag nagtagal, bugok na. Mabuti naman at ganyan ka pala mag-isip, Maria. At isa pa anak, maganda ka. Lapitin ka talaga ng mga lalaki mapagsamantala. Kaya manatili kang ganyan mag-isip para maiwasan mong maloko at masaktan ulit. Seryoso, Kuya Bono, kay Ronel ako nasaktan at nakita ni nanay ang mga pinagdaanan kong hirap at sama ng loob. Si Ronel ang huling jowa ko bago ko nakilala si Briggs. Si Ronel, naipakilala niya na ako sa pamilya niya. Yung mama at papa niya dumalaw pa noon dito sa bahay namin at may dala silang sari-saring gulay at native na manok. Napakabait din ni Ronel kay nanay noon at naging sobrang close pa sila ni Daniel. Pero si Gago nakabuntis ng iba. Sobra akong na-hurt noon, Kuya Bono, kasi mahal na mahal ko na at umasa na ako na siya na ang the right one para sa akin. Ang tagal kong ninamnam yung sakit na yon. 10 months na kaming break ni Ronel nung makilala ko si Briggs, pero hanggang noon ay masakit pa rin kapag naaalala ko siya, kapag nag-iisa ako. Kaya nga nakibarkada ako kina Arnie at Lorraine kasi masaya silang kasama. Naging paraan ko yon para maiwasan ko ang maging sad kasi talagang nakakaloka. Kaya naman si Briggs, kinilala ko munang mabuti at sa tagal ay nakita ko ang mga magagandang ugali niya. Una, may word of honor siya. Pag sinabi niya, tinutupad niya. Pag sinabi niya alas 8 talaga or mas maaga pa. Consistent din siya sa communication namin. Isang bayan ang pagitan namin pero sinisiguro niya na at least minsan sa isang linggo ay nagpapakita siya sa akin. Noong hindi na panahon ng mais ay sa bahay na siya nagpupunta at anihan na ulit ng mais nung sagutin ko siya. Sa kubo, sa gitna ng maisan ni Tito Kuto. Andun pa yung mga puno ng mais noon, hindi pa natatabas kaya walang nakakita sa amin nung magpunta kami doon. Liban lang syempre kay mama na siyang kasama ko kasi noon sa tindahan. Ang nangyari noon, inagaw ni Briggs ang cellphone ko kasi gusto daw niya makita ang gallery ko. Hindi ko binigay, inagaw niya tsaka tumakbo sa maisan. Hinabol ko naman at nadatnan ko siyang kay ganda ng pagkakaupo sa kubo ni Tito Kuto. May kubo pala dito ha. Sabi niya nung malapitan ko siya. Umupo ako sa tabi niya at saka ko inagaw ang phone ko. Nakita mo ba yung mga pictures ko? Hindi. Aka na nga, tingnan ko lang. Huwag na. Maraming kagagahan dito eh. Anong kagagahan?
May mga pictures kami dito ng mga kaibigan ko. Baka pagtawanan mo lang. Sabi ko kasi totoo, maraming funny pictures doon. Gaya nung mapagtripan namin ni na Lorraine ang magsuot ng mga two-piece na swimsuit na nabili nila sa ukay-ukay. Meron din yung papangitan pictures namin kung saan ginawa namin ang pinakapangit na itsurang pwede naming magawa sa mga mukha namin. At marami pang iba na ayaw kong makita ni Briggs. Maria, ayaw mo ba na pinagtatawanan ka? Depende. Kasi alam mo, ang una ko nagustuhan sa'yo ay yung pagiging funny mo. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung biroan natin nung una tayong magkakilala. Yun yung araw na nasiguro ko na nakamove on na ako mula sa babaeng dati kong minahal. Noon, Kuya Bono, ay nanahimik ako at naghanda kasi noon lang siya magkukwento tungkol sa past relationship niya. Kaso inilabas niya ang cellphone niya at may mga litrato siyang pinakita sa akin. Mga litratong nagpakunot noo sa akin. Kasi mga litratong nakita ko ay wala siya sa katinuan. Lahat ng pictures ay lasing na lasing siya. Nakatulog sa mesa, nagsusuka sa inidoro, nakabulagta sa bangko, nakahiga sa lupa. Mga barkada ko kumuha ng mga litratong yan. Iba't ibang gabi at araw yan. Sinave mo talaga? Oo, kasi gusto kong ipakita noon kay Kyla lahat yan. Kaya lang, hindi na kami nagkaroon ng chance para makapag-usap ulit. So, totoo yung mga pictures na to, hindi scripted. Totoo lahat yan. Totoong dumanas ako ng kawalan ng direksyon sa buhay. Pakiramdam ko noon, walang kwenta ang lahat. Iniiyakan na nga ako ng mama ko noon eh. Nagmamakaawa na rin ng papa ko na ayusin ko ng buhay ko. Noon, Kuya Bono, ay naalala ko din yung mga pinagdaanan ko kay Ronel. Naranasan ko rin yung pakiramdam na parang wala kang kakwenta-kwenta kasi pinagpalit ka sa iba. Buti naka-move on ka na, sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko bago sumagot ng, "Oo, Maria, at salamat sa iyo kasi muling nabuhayan ang puso ko. Ngayon, nagmamahal na ulit ako. Nangangarap ulit at sana Maria, sana mahal mo din ako." Oo, Briggs, mahal din kita. '21 si Briggs noong sagutin ko siya. Graduating siya noon sa engineering. Ako naman ay naka-stop noon kasi kapos kami sa Datong. Natapos ko naman ang third year noon sa kursong Commerce, Major in Finance. Mula nung kami na ay mas dumalas pa ang pagpunta ng Briggs sa bahay at laging may dalang pasalubong. Madalas din noon ay nagdi-date kami sa mall at binibilhan niya ako ng mga damit at kahit anong tanggi ko ay mapilit siya. Kaya madalas talaga noon ay may bago akong damit. Pero may bestida siyang regalo sa akin ng 20th birthday ko. Simple lang siya. Puti na polka dots, gray yung mga bilog-bilog, medyo mahaba ang manggas. Simple lang talaga ang itsura at malayong mas maganda yung ibang bigay ni Briggs. Kaso isang araw kasi ay nag-mall kami kasama ng mga kaibigan ko at sa isang pambabaeng shop ay nakita ko ang mismong ganong bestida at napawaw ako sa presyo. 2,499. Yung ganon kasimple, ganon kamahal. Yun yung bestidang suot ko noong isama ako ni Briggs sa bahay nila for the first time upang ipakilala sa mama at papa niya. At ang luwang ng pagkakangiti sa akin ng mama niya nung pagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. "Wow, bagay na bagay sa iyo ah," sabi niya. Napalingon ako noon kay Briggs. "Siya ang pumili ng damit na yan," sabi sa akin ni Briggs.
That moment, Kuya Bono, ay sobra akong na-touch kasi pakiramdam ko ay tanggap na ako kaagad ng parents ni Briggs. Kaya lang hindi ko rin naiwasan ang maalangan talaga kasi ang ganda at ang laki ng bahay nila. Yung salas nila, buong bahay na yata namin. Yung powder room nila, yung parang CR para sa mga bisita, kasi laki na ng kwarto ko. Tapos yung dining table nila kung saan kami kumain ng tanghalian, napakaganda, may tempered glass pot at ang mga chandeliers nila. Siguro kahit ibenta pa namin yung 5 baboy na alaga ni nanay, hindi pa rin kami makakabili ng ganon. Sobra akong nakahinga ng maluwag noong ihatid na ako ni Briggs pa uwi sa amin na hindi ako tinanong ng magulang niya ng anything about my family or my way of living or kung anong klaseng buhay ang meron kami. Nasabi ko yun kay Briggs noong makarating kami ng bahay. Alam mo, buti na lang hindi sila nagtanong tungkol sa buhay namin dito. Ba't pa sila magtatanong? Alam naman nila. Ha? What do you mean na alam nila? Siyempre, kinukwento ko talaga sa kanila. Ha? Sinabi mo ba yung totoo na mahirap lang kami? Oo. Anong sabi nila? Mahal, walang problema doon. Galing din sa hirap ang parents ko. Nagsikap lang sila kaya sila umangat. Tanggap na tanggap ka nila, mahal. And I think, mahal ka na rin ng mama ko. Alam mo, ang sabi pa niya, ang ganda mo daw at ano? Hindi raw halata sa'yo na mahirap lang kayo. Mukha ka daw kasing anak mayaman. Pero mahal, 100% sure ako, wala tayong problema sa parents ko. May blessing sila sa relasyon natin. Kaya wala kang dapat ipag-alala, okay? Totoo naman, Kuya Bono, mula nung sinusuot ko na mga damit na bigay ni Briggs ay nagmukha akong anak ng may kaya. Pero naalala ko na sobrang baduy ng suot kong kulay purple na blouse at violet na sweatshirt na tinernuhan ko pa kasi ng yellow na cap. That day na una ko makita si Briggs, pero napansin pa rin niya ako. Habang tumatagal noon ay nararamdaman kong parang binibihisan ako ni Briggs. Never niya akong binigyan ng flowers at huminto na rin siya sa pagbibigay sa akin ng matatamis na pagkain. Instead ay mga prutas na ang pinapasalubong niya at damit, blouse na alam kong hindi sa palengke binibili. At nakikita ko rin lagi ang kakaibang saya sa mata niya kapag nakikita niyang suot ko ang mga damit na bigay niya. Anihan na ulit ng mais noong panahong kapwa kami natukso ni Briggs. Umaga noon, inayos namin ang kubo sa tabi ng highway na pagtitindahan ulit namin ni nanay ng mais. Sina Daniel at Briggs noon ang gumawa at nakakatawa silang pagmasdan kasi ang gugwapo nila. Mapaporma pa pero mga nagmistulang karpentero. Yun nga lang, parehong tanga sa paggawa kaya inabot pa sila ng paglubog ng araw bago natapos. Sa bahay ay nagluto naman si mama ng native na chicken, tinola, kaya nagawa kong imbitahan si Briggs na sa amin na maghapunan.
Kaso kararating pa lang namin sa bahay ay napansin niyang wala sa bulsa niya ang kanyang cellphone. Ala, baka nalaglag doon kuya, sabi ni Daniel. Mabilis na humakbang si Briggs patungo sa motor niya. Sinundan ko. Samahan na kita, sabi ko. At mabuti na lang kasi pagdating namin ng kubo ay agad namin nakita ang umiilaw na screen ng cellphone ni Briggs sa damuhan. Minimiss call pala ni Daniel. Kaso nung aktong pupulutin pa lang ni Briggs ang phone niya ay biglang umulan. Mabilis naman akong tumabi sa motor para makaalis kaagad kami kasi nga ang lalaki ng patak ng ulan. Pero siya nilak niya ang motor at saka niya ako hinila. Doon muna tayo sa kubo, sabi niya. Kaso ibang kubo pala ang tinutukoy niya. Hindi yung kubo na tindahan namin ng mais, kundi yung kubo ni Tito Kuto sa gitna ng maisan. Sumama na lang ako at pareho kaming basa noon at ang dumi pa ng mga paa namin kasi may part sa maisan na maputik na. Pero kapwa din kaming nag-init nung maglapit ang mga katawan namin, ang mga labi namin, at doon Kuya Bono sa kubo sa gitna ng maisan ay naipagkaloob ko na ang aking body and soul kay Briggs. Siya ang una sa akin, Kuya Bono, and I must say na sobrang sakit nung pagkakakubkub niya sa aking kaharian. Dumanak talaga ang dugo. Kahit nung pangalawa sa isang hotel naman ay masakit pa rin. Pero yung pangatlo medyo okay na. At na-enjoy na ako sa pang-apat, pang-lima, pang-anim. Then, hindi na ako dinatnan pero ang sabi niya, that's okay. Wala pa namang apo si na mama eh. I'm sure, hindi sila against sa magiging baby natin. Sabi ni Briggs noon sa chat. Pero that time, may weekends na lang siya nakakapunta sa amin kasi nagtatrabaho na siya. Hindi niya gusto yung napasukan niyang trabaho pero gusto daw niya mag-ipon para daw hindi niya iasa lahat sa parents niya ang gastusin sa pagpapakasal namin. Kaya lang nung naglilihi ako, nagbago kasi ang ugali ko at parang naging happiness sa akin noon ng pahirapan si Briggs. Kahit gabi noon kapag may gusto akong kainin, i-chat ko siya. Darating siya dala ang pagkain gusto ko. At dahil sa ganung gawain ko ay napahamak si Briggs. Gabi noon Kuya Bono at umuulan pa. Takam na takam kasi ako sa Silvanas na nakita ko lang sa Facebook. Meron daw malapit sa kanila, titingnan daw niya kung bukas pa. Ingat ka lang ha, umuulan, sabi ko. Hindi naman umuulan dito, reply niya. Pero siguro pagpasok niya sa lugar namin ay umuulan na, pero tumuloy pa rin siya. At dun na. Dumaan na ang ilang oras ng paghihintay ko sa kanya at tuluyan nang nawala yung pagkatakam ko sa Silvanas noong tumawag sa akin ang mama ni Briggs. Umiiyak at ang sabi niya, nasa ospital si Briggs.
4 months na, Kuya Bono, mula nung maaksidente si Briggs sa pakurbadang parte ng highway. Sumablay daw siguro ang banking niya, napunta sa kabilang side ng kalsada at tumama ang ulo niya sa riprap. Wala siyang helmet. Nakalabas siya sa ospital pero inilipat siya sa Maynila kasi nagkaroon siya ng schizophrenia. Sakit yon sa pag-iisip kung saan marami siyang nakalimutan, hindi naman lahat. Hindi siya kagaya ng amnesia pero nagbago ang pag-iisip niya. Madalas ay naghahallucinate, may mga nakikita at naririnig na hindi naman daw nakikita o naririnig ng ibang taong kasama niya. In short, parang nabaliw siya. 4 na beses ko siyang pinuntahan sa ospital pa lang noon at yung 2 panghuli ay sa bahay na nila. Malalaki ang peklat niya sa mukha. Nawala na yung kagapuhan niya pero hindi yan ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga sana sa akin ay yung maalala pa rin niya ako. Oo, natatandaan naman niya ako pero hindi na siya kagaya ng dati. Wala nang pag-ibig sa mga mata niya kapag nakatingin siya sa akin. Minsan ay hinagkan ko siya pero tinulak niya ako. Minsan ay niyakap ko siya pero hindi siya yumakap sa akin. Sabi nila may chance naman daw nagagaling pa si Briggs pero matagal na gamutan at maraming beses at maraming klase ng iba't ibang therapy. Pero hindi yon 100% sure nagagaling pa siya. 7 months na ang tiyan ko, Kuya Bono. In 2 months, manganganak na ako. Pero may takot ako sa magiging kinabukasan ng anak ko. Hindi naman ako pinababayaan ng parents ni Briggs sa ngayon kasi alam naman nilang apo nila ang nasa sinapupunan ko. Kaya lang hanggang kailan ako aasa sa kanila? Hindi naman kami kasal ni Briggs. Sa totoo lang, nahihiya na rin ako sa kanila. Mababait sila pero malaking problema din si Briggs sa kanila. Tapos dumadagdag pa ako at ang magiging baby ko. Huling taon ko na rin ngayon sa college. Buti nga online class na lang kaya kahit malaki na ang tiyan ko ay nakakapag-aral pa rin ako. Pero wala talagang gabi, Kuya Bono, na hindi ako nawalan ng pag-aalala. At inaasa ko na lang ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng aking taimtim na dasal na sana gumaling pa si Briggs. Hindi pa rin nawawala sa puso ko yung pag-asa na matutuloy pa rin ang pangarap niyang bumuo kami ng sarili naming pamilya. Mahal na mahal ko siya, Kuya Bono. Ni konti, wala akong maipintas sa kanya. He is perfect for me. At ramdam ko noon kung gaano niya ako kamahal. Pero bakit ganon? Yan yung tanong na laging nagpapaluha sa akin. Dahil din sa guilt kasi feeling ko kasalanan ko talaga. Kung hindi ko sana siya pinapunta nung gabing yun dahil lang sa punyetang Silvanas na yan, hindi sana nangyari yun sa kanya. Kaya ngayon, hindi ko magawang kumain ng Silvanas. Kahit makita ko lang sa picture, ayoko. I shared this story to you, Kuya Bono, hoping that I can at least get some prayers for Briggs. Hindi lang kay Briggs, kundi sa lahat na rin ng mga may pinagdadaanan ngayon, yung mga may karamdaman, because I believe na kahit luka-luka ako, minsan ay naniniwala ako na nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Sina Nanay at Mang Luding ay madalas magsimba. Yes, may something na sila and they said na para kay Briggs ang lagi nilang pangunahing dasal. At lagi naman ako nagpapasalamat sa kanila at sa inyong lahat din na uusal ng dalangin para sa aking mahal. In advance, maraming salamat. Nagmamahal, Maria.